Magandang umaga mga ka-happy hour. Narito ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 9 AM edition. PhilHealth tiniyak na walang magiging pagtaas sa kontribusyon sa kabila ng pinalawak na coverage. Yan ang MBC TV Network News ni Winnie-Pearl Hesoro. Walang plano ang PhilHealth na magdagdag ng contribution para sa kanilang mga miyembro kahit na lumalawak ang kanilang benepisyo para sa mga Pilipino. Sa panayam ng DZRH News kay Dr. Edwin Mercado, ang presidente ng PhilHealth, sinabi nito na hindi sila magtataas ng contribution sa kanilang mga miyembro. Ayon kay Dr. Mercado, pinagtatalunan sa Supreme Court na dapat ay magdagdag ng sin tax para sa mga alak, tobacco products at iba pang produkto para hindi na magdagdag ng contribution ang PhilHealth. Ito umano ang kanilang hinihiling sa DBM dahil ang kinikita nito sa tax ay talagang nakalaan para sa pangkalusugan na malaki ang tulong dahil ito ang ginagamit na pambayad ng premium sa mga tinatawag na direct member o mga taong walang kakayanang mag-ambag sa PhilHealth. Nasa Korte Suprema na po ang desisyon ay pinagtatalunan nga po kung yung nabanggit nyo na mga sin taxes, yung mga taxes natin sa alcohol, tobacco, sweetened beverage, ayun ba ay talagang dapat hindi hinahalo sa pangkalahataang pondo at ibigay na directly sa PhilHealth. Samantala, tiniyak ni Dr. Mercado na sapat ang kanilang pondo para matugunan o magamot ang mga Pilipinong may sakit sa bato. Base umano sa kanilang actuarial project, sa bilang ng mga Pilipinong may sakit sa bato ay kakayanin nila at may sapat silang pondo para sila ay magamot. Base po sa aming actuarial projection, sa bilang po ng mga Pilipino may sakit sa bato ay kakayanin po at meron po tayong sapat na pondo para dyan po. At actually nga po, pagka gumastos tayo ng pang kidney transplant, ang kaakibat po doon, di na tayo gagastos ng dialysis. So ganun po yun. Pagka nabigyan natin ng kidney transplant, minentain natin ng gamot para hindi mag-reject ng kidneys. Actually mas makakatipid yun kaysa yung 154 na dialysis taon-taon. Para sa MBC TV Network News, ito si Winnie-Pearl Hesoro ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, ex-OWA Admin Ignacio at iba pang kinasuhan na sa Ombudsman. Sinampahan na ng Department of Migrant Workers nitong Martes ng kasong plunder at graft laban kay dating Overseas Workers Welfare Administration Administrator Arnel Ignacio at 8 iba pa. May kaugnayan ito sa kontrobersyal na pagbili nila ng 1.4 billion pesos na lupain sa kasong isinampa sa Office of the Ombudsman, ay inakusahan si Ignacio at 2 dating deputies nito sa OWA, ganun ang 6 na iba pa na siyang nagbenta ng lupa ng malversation of public funds. Ayon sa DMW na nagbunsod ang kaso sa pagbili ng mga inireklamo ng 1.5 hectare na lupain malapit sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 1 nitong September 2024 kung saan ito ay gagamitin para pansamantalang tutuluyan ng mga umuuwing overseas Filipino worker. Subalit nakita ng DMW na ang lupain na malapit sa runway ng paliparan ay hindi maaring pagtayuan. Hit din ng DMW na hindi kinonsulta ang Board of Directors ng OWA at hindi pinayagan ang pagbili ng lupain, deed of sale at ilang mga kontrata na may kaugnayan sa pagbili ng lupain. At yan ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 9 AM edition. Abangan ang mga susunod na balitaan mamaya para sa 10 AM edition. Mga ka-happy hour, kung gusto mong manood ang mga balita sa MBC TV Network News Update, mag-subscribe sa aming YouTube channel, i-like ang aming Facebook page, at i-follow sa aming TikTok account.